morning! Ngayon ay araw ng Lunes, January 19, 2026. Time check ngayon ay 7:03 in the morning. At narito ang unang bagsak ng mga balitang gigising sa inyong umaga. Dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, balik Pilipinas na ayon sa ulat ng Bureau of Immigrations. Makabayan lawmakers, mariing kinundina ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa pagtatapos ng trabaho ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. At bagong department order para sa road reblocking ilalabas ng DPWH. Puro palabas lang umano ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ayon sa Makabayan Bloc lawmakers. Ito ay matapos sabihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit nang matapos ang trabaho ng ICI. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Mariing tinundina ng Makabayan Bloc lawmakers ang deklarasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit nang matapos ang trabaho ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa kabilaan nila ito ng pagpapatakbo sa komisyon ng walang quorum at walang halos anumang maipakitang bunga ng pag-iral nito. Giit pa ng mga mambabatas, mula sa simula hanggang sa dulo, palabas lang ang ICI. Hindi rin nila ito binuo upang imbestigahan ang matinding korupsyon sa mga proyektong pang-imprastruktura ng pamahalaan, kundi dinisenyo upang magpakita umano ng ilusyon ng accountability o pananagutan habang prinoprotektahan ang mga tunay na responsable sa pandarambong ng bilyong-bilyong pisong halaga ng salapi ng mga mamamayan. Layon din umano ng pagkakalikha ng ICI na ilihis ang galit ng publiko sa halip na panagutin ang mga may sala. Ilan ding kongresista sa minority bloc ng Kamara ang dismayado sa pahayag na matatapos na ang papel ng ICI. Giit ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandania, sa halip na bigyan ng dagdag na kapangyarihan para matupad ang mandato, tinaningan pa ng Pangulo ang ICI. Samantala, sinabi naman ni House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na magmumukhang ginagawang pang-intermission number lang ang ICI kung saan exception is the general rule sa pag-livestream. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balik bansa na si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan. Si Bonoan ay kabilang sa mga individual na isinailalim sa lookout bulletin order ng Bureau of Immigration kaugnay ng umano'y pagkakasangkot niya sa kontrobersyal na flood control scandal. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez. Nakabalik na ng Pilipinas si former Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan kahapon ng umaga, January 18. Nakatakda na siyang umuwi noong December 17, 2025 pagkatapos samahan ang kanyang asawa sa pagpapagamot sa Amerika. Ayon sa ulat ng Bureau of Immigrations, sakay si Bonoan ng China Airlines mula Taipei, Taiwan at lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Wala siyang kasamang umuwi. Samantala, nahaharap ngayon si Bonoan sa mga panibagong aligasyon na may kinalaman sa mga irregularidad sa flood control projects ng ahensyang dati niyang pinamumunuan. Nitong nakaraang linggo, isiniwalat ni Senator Panfilo Ping Lacson na sinadya umano ni Bonoan na manipulahin ang mga grid coordinate ng ilang ghost flood control projects na nakatala sa sumbong sa Pangulo website. I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bonoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website. Si Ombudsman Remulla, sinigundahan rin ito at sinabing ilan sa mga may maling lokasyon ay ang mga proyekto sa unang distrito ng Bulacan. Kaugnay ng mga ito, inisyuhan na rin si Bonoan ng subpoena ng Senado upang dumalo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw. Ito'y upang ipagpatuloy ang investigasyon sa mga maaanomalyang proyektong pang-imprastruktura ng bansa.
Ayon naman kay BI Commissioner Joel Viado na ipagbigay alam na sa Department of Justice ang pag-uwi ni Bonoan, gayong isa ito sa mga personalidad na kabilang sa Immigration Lookout Bulletin Order ng Bureau of Immigrations. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Diniport na ng pamahalaan ang Russian vlogger na nag-viral dahil sa panghaharas at pamamahiya ng mga Pilipino. Blacklisted na rin ito sa Bureau of Immigration. Narito ang report ni Dante Amento. Naipa-report na pabalik ng kanyang bansa ang Russian vlogger na si Vitaly Durovitsky nitong weekend. Isinakay ito sa isang flight direkta pabalik ng Russia. Naaresto ang dayuhan noong Abril ng nakaraang taon matapos mag-viral sa social media dahil sa panghaharas ng mga Pilipino, partikular sa Bonifacio, Global City. Nire-record nito ang kanyang sarili habang gumagawa ng prank, nagnakaw ng mga gamit at ng agaw ng tricycle. Namamahiya din ito ng mga Pilipino. Bago i-deport, dumaan muna ito sa inquest proceedings kung saan inamin nito ang kanyang mga illegal na ginawa. Ikinulong si Vitaly sa Bureau of Immigration o BI facilities sa Taguig. Hindi rin pinayagan na makapagpiyansa ng immigration. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, kasama na ito sa blacklisted pagkatapos i-deport. Ibig sabihin nito, hindi na siya papayagan na muling makabalik ng Pilipinas. Dagdag pa nito, kaagad nilang papatawan ng parusa ang mga lalabag sa public order tulad ng harassment. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinusulong sa Senado ang panukalang batas na naglalayong itakda ang unang eleksyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa March 2026. Inihain ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang Senate Bill No. 1587 na naglalayong amyendahan ang Section 13, Article 16 ng Republic Act 11054 o ang Bangsamoro Organic Law. Si Senator Zubiri rin ang may akda at nag-sponsor ng Bangsamoro Organic Law na naisabatas noong 2018. Layo ng panukala na isagawa ang BARM elections sa March 30, 2026 at magsimula ang termino ng elected officials sa tanghali ng April 30, 2026. Ayon pa sa panukala, ang mga susunod na halalan sa BARM ay isasabay na sa 2028 national elections at susunod dito tuwing ikatlong taon. Paliwanag ni Zubiri, 6 na taon na nang itaguyod ang BARM, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa naipatutupad ang kanilang kapangyarihan para bumoto ng sarili nilang mga leader. Kakailanganin ng 10 taon para sa mga reforma sa edukasyon ng Pilipinas ayon sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Inihayag ito ni EDCOM-2 Executive Director Carol Marquis sa isang panayam. Bunsod-an niya ito ng malalim na problemang naipon sa sektor ng edukasyon. Sa loob-an niya ng 2 taon, inaasahan nilang ipatutupad ng Department of Education, Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority ang kanilang mga rekomendasyon para sa gagawing reforma. Nakatakdang maglabas ng bagong department order ang Department of Public Works and Highways o DPWH kung saan ito ang magiging batayan nila bago magsagawa ng road reblocking sa isang kalsada. Narito ang report ni Benedict Samson. Bubusisiin muna bago isailalim sa road reblocking ang isang kalsada. Ito ang magiging laman ng bagong department order ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, sa bagong kautusan, may susundin silang checklist bago isailalim sa road reblocking ang isang kalsada. Na talagang clearly spells out, even visually, kung kailan lang pwede mag-reblock. Kasi alam mo naman, notorious dati sa DPWH nagre-reblock ng hindi naman sira eh. Ayon pa sa kalihim, dahil sa ilalabas na bagong rules, hindi na anya mauulit ang mga insidente kung saan ginigiba ang isang kalsada na hindi pa naman sira. Why I asked a question, bakit nyo rini-reblock? Bago. Sabi sa akin, sir, sira yan sa ilalim. Ang sabi ko, paano mo nalaman may x-ray vision ka ba? Yun ang sagot ko sa kanila. Kasi if there is no visual sign sa taas, in all likelihood, walang problema yun sa ilalim. Pero nga,
in the past years, kahit na klarong-klaro na bagos, hindi naman sila riniriblock. Sa bagong guidelines natin, we required yung certain width ng cracks na ito sobrang lagpas na. And then we also have yung sa settlement, which is ito, ang laki na rin. Samantala, inihayag din ni Secretary Dizon na nakatakda sila magsagawa ng susunod na inspeksyon sa Maharlika Highway. Kabilang sa pupuntahan nila Dizon ang lalawigan ng Albay at Sorsogon sa Bicol Region at probinsya ng Samar at Southern Leyte naman sa Region 8. Nakakatuwa lang, Gov, yung mga netizens natin. Habang umiikot kami, may mga nagme-message na sa amin, sinasabi kay Yusek Lara, naku, mas worse dito sa Samar, pumunta kayo dito, mas worse pa dito. So, minemessage si Yusek Lara kasi nga nakita na umiikot tayo ngayon. So, yun ang next leg namin. And then after that, we will proceed to the Mindanao area, starting in Surigao all the way to southern Mindanao. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang agarang pagsasaayos ng Mauka Bridge sa Camarines Sur. Ang kay DPWH Secretary Vince Dizon, delikado ang tulay sa mga motorista at residenteng dumadaan. Sa kanyang personal na pag-iinspeksyon sa tulay, napamura pa ang kalihim ng umuga ang tulay matapos dumaan ang isang malaking truck na may kargang mga bakal papuntang Bicol. Inaasahan ang pagkakaroon ng dagdag singil sa mga produktong petrolyo sa Martes, January 20. Batay sa projection ng Oil Industry Management Bureau, posibleng madagdagan ng 60 centavos per liter ang kada litro ng gasolina. 1 peso and 35 centavos naman sa kada litro ng diesel, habang piso sa kada litro ng kerosene. Tuwing Martes, nagpapatupad ng pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo. Epektibo na simula bukas, January 20, ang dagdag singil sa toll fee sa North Luzon Expressway o NLEX. Ayon sa NLEX Corporation, 6 na piso ang madadagdag sa open system ng toll, habang 26 centavos per kilometer naman sa closed system. Ibig sabihin nito, ang mga Class 1 vehicle na babiyahe sa buong NLEX mula Metro Manila hanggang Mabalacat City ay madadagdagan ng 24 pesos. 60 pesos naman sa Class 2 vehicles at 72 pesos sa Class 3 vehicles. Samantala, narito po ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa EDSA Bagong Barrio sa Caloocan, sa kanang bahagi na papunta ng monumento, may kaunting pag-ipon lang po dito sa may U-turn area, at sa kaliwang bahagi naman na papunta ng Balintawak ay light to moderate po ang traffic situation. Sa North Luzon Expressway o sa NLEX, sa mga luluwas po ng Maynila at sa mga papunta ng Norte, makikita po natin na may kaunting build-up na po, lalo na sa mga paluwas ng Maynila dito sa may Balintawak Toll Plaza at gayon din dito sa may Mapulang Lupa, Valenzuela, at pag-ipon din po dito sa may Mindanao Toll Plaza. Subalit sa may San Fernando Interchange, Bukawi Toll Plaza at Ligtong May Kawayan ay maluwag naman po ang daloy ng mga sasakyan. Sa Pardo Service Road sa Cebu City, light to moderate po ang lagay ng trapiko dito sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay sa Cebu City. Sa atin naman pong drone journalism sa South Road Property, Cebu City, maluwag ang magkabilang lane papuntang Talisay City at Mandawi City. At yan ang ating traffic updates sa oras na ito. Nasa higit 8.4 million pesos na halaga ng humanitarian assistance ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng pag-aalboroto sa bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa DSWD, sa ngayon ay minomonitor nila ang kondisyon ng nasa higit 1,000 mga pamilya o higit 4,000 mga individual. Namahagi ang DSWD ng mga family food packs sa mga apektadong residente na nasa evacuation sites. Nagsisimula ng makauwi ang mga residenteng sakop ng 7 to 8 kilometer extended danger zone ng Bulkang Mayon na naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Ada sa rehiyon ng Bicol.
Mula sa Legazpi City, Albay, makibalita tayo kay Ryan Salatandol, live. Yes, Ryan, good morning. Kamusta namang sitwasyon dyan? Yes, Kat, good morning at good morning, Kuya. Nagsisimula na nga na magsiuwian ng ating mga residenteng evacuee mula sa 6 km extended danger zone o 7 to 8 km extended danger zone dito sa Bulkang Mayon. Nag-abiso na ang lokal na pamahalaan ng Albay ng pagpapawi sa mga residenteng sakop ng 7 to 8 km Extended Danger Zone o EDC ng Bulkang Mayon. Ito ay matapos lumikas ang mga residente bunsod ng pagdaan ng Bagyong Ada sa rehiyon ng Bicol. Kabilang sa mga nagsimulang magdikap ang mga evacuee mula sa mga bayan ng Ginubatan, Daraga at Santo Domingo na sakop ng 7 to 8 km Extended Danger Zone. Gayon din pinayagan na ring makauwi ng ilang residente mula sa ibang mga bayan na pansamantalang lumikas dahil sa pagiging flood prone at landslide prone area ng kanilang mga lugar. Sa Ginubatan, Albay, agad na nagsagawa ng clearing operation sa Barangay Masarawag matapos makaranas ng pagbaha na may kasamang buhangin at mga batong nagmula sa Bulkang Mayon. Ayon sa FIBOX, ang mga ito ay may mga lumang deposito ng lahar mula sa bulkan. Samantala sa Barangay Inarado sa Daraga, Albay, hindi madaanan kahapon ng spillway sa lugar dahil sa matinding pagbaha. Naitala rin ang landslide sa Barangay Lourdes sa bayan ng Tiwi. Nakaranas din ng pagbaha ang mga bayan ng Pulanggi at Libon sa Albay. Umapaw naman ang Balasbas Spillway sa bayan ng Manito habang nasira ang bamboo bridge na nag-uugnay sa Barangay Kawit at Barangay Itba dahil sa malakas na agos ng tubig. Samantala, humupa na ang pagbaha sa iba't ibang lugar sa lalawigan ng Camarines Sur ayon sa tala ng Office of Civil Defense Bicol, kung saan umabot sa 76 na lugar ang naapektuhang. Patuloy pa rin ang sinasagawang clearing operations sa mga lugar na nakaranas ng landslide at nananatili pa rin sa mga evacuation area dito sa buong probinsya ng Albay ang ating mga kababayan na nasa loob ditong 6 km permanent danger zone ng Bulkang Mayon. At yan muna ang latest live mula dito sa probinsya ng Albay. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Mga biyahero na stranded sa Matnog Port nangangambang malugi dahil sa nasisirang pangarga patungong Visayas at Mindanao. Narito ang report ni Resty Gosmo. Nangangamba na ang ilang mga biyahero na nasa Matnog Port matapos ang ilang araw na pagkabinbin sa pantalan. Si Angelo na patungo sanang Tacloban, labis na ang pag-aalala dahil sa pabulok nitong mga dalang gulay na kamatis, pechay at sibuyas. Anya, halos isang linggo na silang stranded sa Matnog Port. Sana maging salitan na lang po yung pagsakay sa barko, kung ano po yung pwedeng gawin. Kasi yung 4 na araw po na yon, gabi, umaga, tanghali, umaambon o uminto, hindi mo naman po namin masasabi na hindi namin bubuksan yung wing van namin o yung takip ng truck namin para makasingaw. Kung nagpasingaw po kami na ambunan, doon po nag-uumpisa yung pagkasira ng sibuyas namin, mga gulay. Ganito rin kung mag-alala si Mang Waldi. Kasi yung ibang kasamaan namin dyan, yung mga nauna nung 14, medyo yung ibang gulay nila may lusaw na eh. Kaya yung iba, nagbenta na rin. Hiling naman ni Mang Roy Makinyana na may-ari ng mga perishable goods, gawing prioridad ang mga katulad nila. Kung ako tatanungin, sir, ang dapat talaga din para mabilis ang biyahe, transport ng mga goods, tulay dapat. Number 1 din. Kasi ganitong may bagyo, paano kang tatawid kung may bagyo? Pending lahat. Tapos unahin nila yung bus, mga light vehicle at tao daw. Kesa sa perishable goods, unahin nila yung ngayon. Secondary na lang. Secondary lang kami. Paano yung mga gulay na yan? Kailangan din ng tao yan. Kaya nga po, nananawagan kami sa Matnog Port. Sana naman po maging patas tayo. Unahin nyo naman po yung mga perishable, yung mga gulay. Sana po maintindihan nyo kami. Maasahan po namin yung tulong nyo kasi mas malaki po ang malulugi sa mga farmers na galing pa po sa ibang lugar. Paubos na rin po yung budget namin kasi kung sana po kung matulungan nyo po kami at
Kasi talagang hindi po namin alam ang gagawin namin kasi masisira na po ang mga gulay namin. Yung iba pa nga po dyan, yung ibang gulay nila, binenta na lang po dyan sa may gilid-gilid para lang po hindi mabulukan nung gulay at makaiwas po sa pagkalugi. Bagamat wala pang pahayag ang Philippine Port Authority sa hinaing ng mga biyahero, kahapon pinayagan ng bumiyahe ang mga barko mula sa pantalan ng Matnog, Sorsogon matapos tanggalin na ang tropical cyclone signal sa lalawigan. Resty Gosmo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Libo-libong mga tao ang nagtipon sa mga lansangan ng Nuuk, ang kabisera ng Greenland, upang tutulan ng umano'y hangarin ni US President Donald Trump na sakupin ang kanilang bansa na nasa ilalim ng pamumuno ng Denmark. Ayon sa mga opisyal ng bansa, ito ang pinakamalaking kilos protesta na naitala sa kasaysayan ng Greenland. Narito ang report ni Gerald Moral. Bitbit ang mga placard at watawat ng Greenland. Libo-libong Greenlander ang nagmarcha noong Sabado sa Nuuk, ang kabisera ng Greenland. Ito ay para tutulan ang hayagang interes ni US President Donald Trump na ang kinin ng Greenland isang Arctic nation na may sariling gobyerno ngunit nasa ilalim ng pamumuno ng Denmark. Iwinagayway ng mga nagprotesta ang panawagang Greenland is not for sale bilang depensa para sa kanilang kasarinlan at kultura. Naganap ang protesta pagkatapos i-anunsyo ni President Trump ang pagpapataw ng karagdagang 10% na taripa sa mga produkto mula sa 8 bansa sa Europa, kabilang ang Denmark, Sweden at Germany, dahil sa kanilang pagtutol sa planong pagbili ng Estados Unidos sa Greenland. Ayon kay Trump, maaaring itaas ang taripa sa 25% hanggang sa makamit ang ani ay kompleto at ganap na pagbili sa Greenland. Itinuturing naman ng mga otoridad ang kilos protesta bilang pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa. Umabot ito sa halos ika-4 na bahagi ng buong populasyon ng Nuuk. Nagkaroon naman ng mga solidarity rally sa Copenhagen, Denmark at sa Nunavut sa Canada. Mariing kinundinan ng mga nagprotesta ang banta ng Estados Unidos at iginiit na hindi ipinagbibili ang maliliit na bansa. Nanawagan din ng mga protesters sa pagkakaisa ng Europa laban sa anumang uri ng pananakot. Samantala, nanindigan si President Trump sa kanyang posisyon sa kabila ng matinding pagtutol mula sa Europa, katalikuran ang naturang ambisyon. Ayon sa kanya, mahalaga ang planong pagbili sa Greenland para sa pambansang seguridad ng Estados Unidos at iginiit na matutuloy ang pagbili, gustuhin man o hindi, ng Europa. Gerard Moral, UNTV, News and Rescue, Czech Republic. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ni US President Donald Trump na magpapataw ang Estados Unidos ng mga taripa sa mga bansa na nagpadala ng tropa sa Greenland, isang hakbang na lalong nagpapainit sa alitan sa pagitan ng US at mga kakampi nito sa Europa kaugnay ng tangkang kunin ang teritoryo ng Denmark. Narito ang report ni Nico Chicano. Ayon kay Trump, magpapataw ang US ng 10% taripa sa lahat ng inaangkat na produkto mula sa mga bansang kasali simula Pebrero 1 at itataas ito sa 25% sa Hunyo. Maliban na lamang kung may maganap na kasunduan para sa kumpleto at ganap na pagbili ng Greenland. Tinutulan ng Denmark at Greenland ang anumang pag-takeover habang nagbabala ang mga opisyal ng Europa na ang banta ng taripa at pagkamkam ng teritoryo ay maaaring magdulot ng malalim na bitak sa NATO at magbukas ng mapanganib na presidente sa internasyonal na relasyon. Samantala, kinondena ng mga lider ng European Union ang pahayag ni Trump. Nagpulong para sa posibleng tugon at binigyang diin na ang soberanya at teritorial na integridad ay batayang prinsipyo ng internasyonal na batas, habang patuloy naman ang mga protesta sa Denmark at Greenland laban sa anumang pag-aangkin ng US sa isla. Nico Chicano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ukrainian President Volodymyr Zelensky para sa agarang pag-aangkat ng kuryente at mga kagamitan mula sa mga kaalyado nito upang masolusyonan ang energy crisis sa bansa. Kaya naman idineklara ang state of emergency. Ang detalye sa report ni Noel Poliarco.
Apektado ang libu-libong mamamayan ng Ukraine dahil sa malawakang power outage matapos masira sa matinding pag-atake ng Russia sa energy infrastructure nito. Dahil sa malaking epekto ng pag-atake at matinding lamig ng panahon, nagdeklara na si President Volodymyr Zelensky ng state of emergency. Nanawagan din ito ng agarang pag-aangkat ng kuryente at mga kagamitan sa mga kaalyadong bansa para mabilis na masolusyonan ang krisis. At upang mapanatili ang limitadong supply ng kuryente, nagpatupad ng power cuts at iba pang hakbang ang Pangulo. Kinundi na rin ito ang Russia sa hindi makataong pag-atake sa mga sibilyan sa gitna ng matinding winter. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumama ang isang snow bomb sa New York na nagbunsod ng paglalabas ng mga agarang babala sa panahon dahil sa matinding pagbuhos ng niebe at malakas na hangin. Ang detalye sa report ni Christy Rosasia. Naglabas ang National Weather Service ng babala noong Sabado dahil sa inaasahang pagbagsak ng nasa 2 hanggang 4 na pulgada ng niebe sa New York at New Jersey. Tinuturo ng ahensya ang isang quick-moving low-pressure system bilang dahilan ng naipong snowfall sa ilang bahagi sa silangan ng bansa. Nagbabala ang NWS ng ilang pulgada ng bumagsak na snow ay lilikha ng mapanganib na kondisyon sa paglalakbay kagaya ng madulas na kondisyon ng kalsada. Nakakita ng mga warnings sa New Jersey at Western Passaic County at ang orange at Putnam County sa New York habang isang winter weather advisory ang itinaas sa Lower Hudson Valley at ilang bahagi ng Northeast New Jersey. Nagpadala naman ng mga kadagdagang babala ang NWS sa Albany, New York sa mga driver sa pamamagitan ng paghahanda ng mga sasakyan para sa winter at magdala ng emergency supply kit. Christy Rosasia, UNTV News and Rescue USA, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 1, versikulo 10 na nagsasabi, Anak ko, kung ikaw ay hikayati ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. My son, if sinners entice thee, consent thou not. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Huwag po kayo magpapalit ng channel dahil magbabalik ang Good Morning Kuya. Akala ko magsasabay-sabay na talaga tayo. Pero good morning sa lahat ng mga kasambahay natin. Lunes na ulit, January 19, 2026. So, kamusta yung weekend nyo, mga kasambahay? Sa akin, nasulit ko, 4 days ang weekend ko. Ang sarap. Kaya ina-expect namin, mas ano pa eh, good morning pa eh. Medyo hindi kinaya ng body ni Ate Girl. Pero ayun, sana yung mga kasambahay natin nakaligtas yung iba sa super flu. Baka kasi may mga super flu ka? ganun. May super flu talaga, kaya ang dami nagkakasakit. Pero kayo ba, kamusta yung weekend nyo? Okay naman, ano pa rin, masaya naman kasi Hindi ka naman masaya? yung mukha hindi no? Nagkukulik sa sinasabi. Hindi, masaya naman kasi nakapagpahinga tayo, nakatulog tayo naman. Gusto natin pag weekend, di ba? Tulog. Oo nga, dati kapag naalala ko, pagka weekend gusto ko, gagala. Pero ngayon, pagka weekend, sarap, pumiga. Di ba? Dito yung atake nyo dyan. Isa lang ibig sabihin yan. Very tito yung atake. ang routine ko nga, kunyari pagkagising ko, after nang susundan ko kagad ng power nap. Power nap. After ng power nap, konting siesta lang, konti. Tapos, 5 hours. 5 hours siesta? Siesta pa Walang ginawa kundi umiga. Gagalit yung mga natin yan, mga tatanda tuloy. Ano bang oras na? Time check na nga muna tayo. Time check na po ngayon ay, anong oras na ba? 7:35 a.m. na po ng umaga. Oras na para sa ating public service.
Alright, good news po sa ating mga kababayang senior citizens at persons with disability. Hindi na po kayo problema kung magluluto kayo ng mga paborito nyong pagkain kasi meron na po kayong 5% discount kapag bibili kayo ng LPG na 11 kg pababa. Base yan sa Department of Trade and Industry, Department of Energy at Department of Agriculture o DTI-DOEDA Joint Memorandum Order. Para ma-avail nyo ang discount, ipakita nyo lang po ang inyong Senior Citizen ID o PWD ID at bumili lang po kayo sa mga LPG dealer na may license to operate. Pero sabi po ng DOE, ang discount na ito ay para sa mga LPG na gagamitin at hindi po pwede sa mga pang-negosyo. Yung pang-personal nyo lang pong gamit. Ay, naku. Maganda yan. sisipagin Pwede ng na nga, luto. pwede na mga yung matatagalo doon, yung mga nagpapalambot, nagpe-pressure. Oo, pwede na. Kasi minsan kapag nag-LPG ka, titipirin mo pa yung madali lang maluto kasi malakas sa LPG. Ngayon, pwede na. Tsaka sisipagin na yung mga mga kasambahay nating magluto. Hindi na kasi kung konti lang yung konsumo sa LPG, Tama. di ba mura lang, magluluto na lang sa bahay. Kaya yung iba kasi bumibili na lang sa mga More luto karinderya. na. Kasi medyo pricey nga pag sila pa nagluto. Pero ang sarap naman talaga magluto, di ba? Kapag, Talaga? kapag nakakamura ka sa LPG. Dahil dyan, masarap pala magluto Pero, sino yung magluluto mamaya? Akala nyo? Sino? Actually, nagugutom na nga ako kanina. Naaamoy ko na yung mga paunang luto ni Diyos. Ay, naku. Nag-ano ka na pala? Nag-start ka na kanina? Nagpe-prepare na yan. Ako yata yung naamoy niya Dumating for the first time. Nagulat ako. Wala pang alas 6 nandito na. Nagulat ako kanina nandun siya sa kusina. Nakasuot pa siya ng ano niya. Ready na Galing pa kasi siya sa yan. motor. Nagluluto siya. Kompleto pa siya ng gear. Hindi, para di mangamoy. Mamaya mangamoy ako eh. Oo. Pero kasi ako gusto ko talaga magluto ngayong araw ng adobong tuyo para sa inyo. Adobo? Yung ano? Tuyo, kasi baka akala tuyo. nila, tuyo Inadobo na. ko yung tuyo. Yung isla. Tuyong isda? Ito yung isda. Hindi. naman to yata. Gusto, pag nag-adobo ko, adobong baboy, pero ayoko nung masabaw. Oh, yeah. Yung tuyo. Yung tuyo niya, yung adobong baboy. Naku. Yun yung gagawin ko mamaya. Baka marami kami makain. Oo. Kaya mo sili Ha? konti. Hindi, baka iba di mahilig sige sa naman. mga. Ako na lang maglalagay sa sarili kong plato. Oh, ikaw na lang. Pero ikaw, favorite mo yan, yung Oo, adobo ito hindi ba tuyo. pinag-uusapan natin? Ano ba yung kaya mong kainin ng, ano yung isang linggo ba sabi mo? Oo, sabi ko, Isang ito linggo, ba yung adobo? kaya mong kainin araw-araw? Oo. Kasi nagawa ko na 3 araw. Ilang araw na lang din pala. So, posible pala. Dapat, para maging araw-araw, Ha? gawin mong araw-araw-araw. Tatlong Ang galing! Mga joke talaga natin. Nahalata edad. Ito kahit araw-araw ko kasama. Parang nasusubok pa rin tayo dito. Hindi pa rin ako nagsasawa. Sabi. Yun ang sabi. Pero, kayo ba? Ano ba yung food o ulam na kaya nyong kainin araw-araw daw? Yung hindi kayo nagsasawa talaga. Kahit araw-araw Ayan, i-comment nyo dito sa ating comment section para malaman natin at lutuin din natin yan araw-araw. Pero bukod sa'yo, ayan, kayo ba, anong pagkain or ulam ang kaya nyo kainin araw-araw? Sinigang na buto-buto, no question. Napakayaman mo naman. Sinigang na buto-buto. Pwede ba doon ako sa inyo pag ganyan? May kikain ka. Ako beef broccoli. Wala, naman social to. naman ito. Beef na Araw-araw naman daw eh. Sabi araw-araw eh. Okay yun, beef Grabe broccoli. kayo. Bro. Ikaw. Ako nga, hindi ko nga, kasi, Ano? ano nga ako, gusto ko pag nakain ko na ng tanghali, iba na sa gabi. Oo. Siguro kanin na lang yung sagot ko, hindi ulam. Kaya mong kanin Mahilig kasi ako araw-araw. sa kanin, kahit merienda kanin, okay lang. Kaya ko lang ulam? May ulam. Kanin. Tayo mo kasi kanin lang eh. Hindi pwedeng mawala yung kanin. Walang pero ulam. kanin Kanin. person Kailangan ka. yung kanin. Oo, more Kumbaga, hindi ka tinapay, Kanin hindi tsaka ka... tubig. Minsan nga, di ba, ikaw sabi mo dati, ayaw mo ng pansit, tas kanin. Ako okay lang sa akin. Basta may kanin. Carbs on Oo, carbs. kanin. Walang pakilamanan, masarap yung Sorry. kanin. Sorry. Bakit ba Sorry. nangingialam ka sa Sensya gusto na. ko? Tinapay tsaka kanin. Yun na kayo. Ay, Yun na yung linya. Imagine ko yun. That's the line. Ang nasa utak ko, Tinapay pansit tsaka tapos kanin. tinapay. Hindi, yun na yung linya. Yun, parang ito na, hanggang dito ka na lang. Sobra na yun. Sobra na yun. Tinapay, kanin.
Carbs on carbs. Parang hindi na yata tama yun. Oo, Pero hindi na. ito kami mga kasangbahaya, kayo naman, kung kayo yung tatanungin namin, anong ulam Yan. ang kaya mong kainin araw-araw na hindi ka magsasawa? Nako, i-comment nyo lang po ang inyong sagot sa ating Facebook Live habang nanonood ng Good Morning Kuya at babasahin yan mamaya ni Joshua. Oo, nag-reply, nag-comment na ako. Yun. Sila naman, dapat nagre-reply po kayo eh. Kasi kinoment ko eh. Kaya, i-comment mo na! Actually, dapat simulan ko na kasi matagal lutuin to eh. Sarapan yan, ka ba? adobo. Yun, dapat I shall malambot. return. Yes. Oo yan. Adobo ni malambot Joshua yan, Junicio. Pero ito, habang nagluluto si Broski, nakasakay na ba kayo last week sa sa may carousel? Na-observe niyo ba? Napansin niyo ba? Di ba bawat station, yung 17 station dyan na dinadaanan ng carousel, libre na yung wifi. Free wifi na? May free wifi na po kasi sa 17 stations ng EDSA Bus Carousel. Kaya habang naghihintay po yung mga pasahero natin dyan, nababaybay dyan sa mga dinadaanan ng carousel, makakapag-wifi na po sila at libre po yan. Sabi nga ng Department of Information and Communications Technology o DICT, nasa 40 to 60 Mbps ang internet speed nito at 24/7 itong available at only Wi-Fi na. Huwag din po kayong mag-alala kasi sabi ng DICT na safe at secure ang Wi-Fi connections nila. Actually, totoo yan. Kasi sa PUP, may ganyan din. DICT rin ang Wi-Fi. Tapos, tinatakot ako ng mga kaibigan ko na, wag dyan, baka maano ka, mahak ka, ganyan-ganyan. So far, ilang taon na ako sa PUP. Nag-law school pa ako doon. Gumagamit pa rin ako ng Wi-Fi nila. Hindi pa naman nahahack yung mga accounts ko. Safe naman ang DICT. Syempre, yan yung Department of Information and Technology natin, Communications Technology natin. So, mga experts yung mga nandyan. Tsaka sinabi rin ng DICT na ang kasi ngayon, ang internet, ang wifi, necessity na siya. Hindi na siya parang na lang once gusto. Kasi syempre, ang dami nating ginagawa. Parang part na nga ng buhay natin yung internet. Kaya good news yan. Sana susunod yung pagbayad naman natin sa carousel, pwede na rin yung online payment. Kasi may wifi na di ba? Abangan natin. Kung may mga tap-tap, Tap na lang. Tap. Kasi sa mga ibang mga transportation, gumagana na yun. May mga O kaya Gcash, scan QR na lang. mas mabilis. Yun na nga, okay na. Dagdagan ba natin ng good news yan para masaya ang morning natin? Baka meron sa inyong mga naghahanap po ng trabaho, may in-house recruitment uli ang Quezon City sa January 22. Ang mga available position ay accounting admin staff, driver, aircon technician, rider at food service crew. Sa mga interesado, pumunta lang po kayo sa QC Peso Main Office, 6th floor sa Civic Center Building A, Quezon City Hall. Huwag niyo pong kalimutan dalhin ang inyong resume, biodata at iba pang credentials. Work. Recruitment yan sa mga taga-QC. Take advantage nyo na po yung job hunt. At dahil dyan, babati muna ako sa inyo kasi may bago akong natutunan na word. Uy, ano Ohayo gozaimasu. Yoshiraile. Uy, so Japanese Ayan. Ano ibig sabihin yan? Good morning. I have good news. Ay, Good morning, I have good news. Yes, I have good news. Pero testing lang to kasi kailangan ko pa mag-training ng marami-rami. Ayan. Dahil good news po to sa mga gustong matuto ng Japanese language. Dahil alam nyo ba na mayroong libreng online basic Japanese language class ang Quezon City Public Library o QCPL. Naku, kaya i-grab nyo na ito mga kasangbahay dahil ang training po ay magsisimula sa January 22, 1 to 3 p.m. At ang requirements ay dapat 18 years old and above, meron kang laptop o kaya desktop o kaya smartphone dahil online po ang training. Dapat din stable ang inyong internet connection at meron kayong Zoom application. Sa mga interesado sa Japanese language, free training po na ito, iscan nyo lang ang QR code sa kanilang poster na nakikita nyo po sa inyong screen para makapagpa-register. Naku, sayang to medyo mahal kaya yung mga pag-aaral ng mga Japanese language. Kaya ito libre na to. I think after nito, pwede na kayo mag-exam ng pang N5 o kaya pang N4. Pwede ng sumabak
sa Japanese language. Oo, tsaka ngayon, di ba, ang dami nagta-travel sa Japan. O, yung kasama nga natin, nasa Japan ngayon, di ba? I mean, magandang kumbaga, advantage din na, kasi syempre, una-una, libre. Tapos, makakaalam ka pa ng new language. Di ba, Celine, sa mga ganyan, pag nakakaalam tayo ng mga bagong mga lingwahe, beneficial or maganda siyang training sa utak, di ba? May cognitive benefits. Kaya okay yung mga ganyan, mga libreng language. Ano alam mong Japanese language, Japanese word? Arigatou gozaimasu. Ako yung kainan niya, Shimsen! Yung mga sinasabi sa restaurant. Ganun lang sila, di ba? Sa mga restaurant. Halatang kain lang yung alam eh. Oo, turuan ko kayo. Ayan. Pag sasabihin nyo yung pangalan nyo, mag-umpisa kayo sa Watashi no Namaiwa. My name is... Formal or informal? Watashi no, Watashi no Namaiwa. Namaiwa. Watashi no Namaiwa, Christine. Tapos, yes. Alam mo kagad Des lang yung alam ko kasi sa Korea, imnida. Sa Japanese, yung des parang po sa Pilipinas. Ang galing. Tapos dadagdagan nyo yun. Yoroshiku onegaizaimasu. Parang sa Japanese, ang ibig sabihin daw nun ay, please be good to me. Yun. So parang lagi, kapag nakakamit ka daw ng mga new people in Japan, lagi nilang sinasabi yun sa huli. Para uy, maging nice ka sa akin. Ganon. Because I need help. Akala ko, please release me, let me go. Please Iba yata yun. Please be good to me pala. Yun pala yun. Kakapunta mo ba ng Japan yan? Kaya natututo ka lang. Hindi kasi nung first time, dun sa work ko, sa first school na pinagturuan ko, naging guidance counselor ako, meron kaming isang club na pwede kang matuto ng Nihongo. Tapos umattend ako on the first few weeks. Tapos, hindi na ako naka-attend. Kaya umpisa lang yung natutunan ko. Isa pang kakilala ko na nagluluto ngayon. May mga alam ding Japanese yan eh. Si bro, si Joshua. Parehas kami lang alam niya. Di ba? Ayun nga yung kapag nagluluto may sinasabi. Di ba bro, si Joshua, kamusta na ba? Medyo nagugutom na kasi kami. Patingin ka ng Nihongo. Okay na ba yung adobong tuyo mo dyan? Luto na! Uy, luto na Ang bilis naman. Ayun o. Awesome. Luto na ang ating nilagang tubig. Ba't naging nilaga? Ano, adobo yan. Hindi. Pinakulo kasi mabagal tong kalan na to eh. Tamad. Painitin mo daw muna. Paano painitin yan? Painitin mo nga. Paano? Masyado ka ng pabigat. Anyway. Na-pressure. Ayos na. Tuturuan natin syempre kung ano ba yung recipe natin ng adobo ngayong araw. Magluto tayo ngayon ng adobong baboy. Yung tuyo, wala siya masyadong sabaw. Kasi iba gusto masabaw. Pero kung gusto yung tuyo, ganito yung ginagawa ko, personally. Pakita mo natin yung mga ingredients. Siyempre, ito, di na kailangan to. Pakita natin. Ito, ang ingredients, siyempre, ng adobo natin, di mawawala ang, asan ba? Bawang. The more, the merrier. Siguro kapag sa 1 kilong baboy, mga 3 o 4 na ulo ng bawang. Parang hindi naman kayo magkakamali dyan kahit gano'ng karami gamitin nyo. Siyempre, kailangan natin ng toyo, suka, paminta, laurel. Simulan na natin kasi medyo mabilis lang talaga to. Pwede nyo sundan tong recipe na to kahit nakapikit kayo. Simulan natin sa bawang. Ito pala yung baboy natin. Nakalimutan ko. Baboy nga pala to. Adobong baboy nga pala. Akala ko adobong lang eh. Sakat din pala ng baboy. Ako kasi, ang choice ko lang na pinili ngayon, yempo. Pero yung iba kasi, yung inaadobo nila, kasim or ibang parts ng ibang hiwa. Pero ako gusto ko ng yempo kasi malambot, tsaka may konting taba. Kaso itong binigay sa akin para sobrang taba naman. Pero okay lang yan, masarap pa rin. Anyway, simulan na natin ang bawang. Tanggalin lang natin yung, ano ba tawag dito? Yung itim sa ilalim. Kasi, syempre kapag nagluluto ka, galingan mo na lang. Sa bawang, ginagawa ko, kinakrush ko lang.
Buhay pa. Buhay pa. Buhay pa. Kinakrush ko lang yung bawang para lumabas yung lasa niya. Kasi pag nilagay mo siya ng buo lang, tsaka tanggalin natin yung balat. Kawawa naman yung kakain. After nito, kailangan pala mabilis ako dito. Okay lang kahit medyo mabagal lang, take your time. Kailangan na-enjoy niyo yung pagluluto. Kasi iba parang pag nagluluto, nagmamadali naman. Baka mamaya may makalimutan kayong step. Pinapakulo ko lang yung tubig para kasi mabilis lang, isang one pot recipe lang ito mga kasambay. Josh, kamusta nga mo? Ha? Ang adobo mo. Adobo. Sisimula pa lang ako eh. Sisimula pa lang. Naalala ko, nagkukwentuhan kami kanina ni Tito. Ang adobo pala. Tama ba? Ikaw ba naglalagay ka ba ng sibuyas kapag adobo? Wala. Wala. Ayun pala yung mali kong ginagawa dati. Pero di naman masama yun. Di Yung naman iba, masama. Hindi, actually, Wala namang conflict sa lasa. Yung iba, di ba? Siguro alam na mga kasambay natin. Yung ibang mga buhay pa din. Tumatalon yung bawang mo. Buhay pa. Ang tawag ito, yung iba naglalagay ng luya. Luya. Naglalagay ng luya sa adobo. Kanya-kanya namang Ano yun? Para ang purpose nun, para mawala yung kaunting lansa. Siguro, malansa yun. Or gusto nila yung lasa ng luya din talaga. Pero pag walang luya, okay lang din. Wala naman. Ito, walang luya to. Mamaya, sabihin mo sa akin kung masarap kahit walang luya. Okay. Oo nga, parang dati nga. Tama ba? Ako nagluluto ako. Minsan kasi pag nagluluto ako, inaanuhan lang ako, minamaduhan lang ako ng mga parents ko kung ano ilagay ko. Pero parang naglalagay kami ng kaunting luya. Luya, no? So ngayon ko pala matitikman yung walang luya at sibuyas na mali ko ginagawa. O baka huwag mo i-compare, kanya-kanya naman tayo ng ano. Pero ito, ang mo, meat mo, baboy, no? Oo. Ano ba yung sinasabi mo may luya? Manok pala. Oo nga pala. Yung iba kahit baboy. Okay. Pero nga, usually sa manok nga may luya. Okay. Pero pag kunwari walang luya sa manok, hindi rin maganda yun. Ako, may lansa, no? Hindi, kahit wala. Depende. Siguro kung maganda yun, nabili mo manok mamaya. Depende pa rin talaga. Oo. Okay. Pero okay lang kahit wala. Pero yung suka kasi parang nakakabawas siya ng lansa. Suka? Oo, yung suka na... Kasi di ba, paano ka ba mag-adobo? Maasim ba? Maalat ba? Matamis? Hindi, merong mixture ng toyo tsaka ng suka. Maalat na Parang hinuhuli ko maasim, yung hindi suka. siya matamis. Oo, parang naglalaro. Yung iba kasi siguro baka ibang mga kasambay natin matamis din magtimpla. Optional naman, pwedeng maglagay ng konting azukal. Azukal. Ito, di ba nagluluto ka rin, Tini, ng adobo? Oo, Tama ba? pero sobrang tagal na nun. Oo. Nung huli kong luto. Pero alam niyo ba, sa probinsya namin, ang mga lalaki talaga yung nagluluto. Anong probinsya yan? Huwag tayo dyan. Oo nga. Maiwasan, no? Maiwasan makapunta. Wala ka ng biro! Maiwasan Nag-live kami nung nakaraan ng nanay ko, tapos tinanong niya ng nanay ko, sa mga probinsya niyo ba, mga dun sa mga nanonood sa akin, tinanong niya, sa probinsya niyo ba, sino nagluluto? Sabi nila, babae daw. Sabi ni mama, sa amin kasi, lalaki. Yun nga rin yung na-observe ko sa probinsya namin, mga lalaki talaga yung nagluluto. Okay. Nang maiwasan. Buti na lang, hindi kita ka-probinsya. Hindi, nagluto naman. Anyway, actually, ito na yun talaga. Iaalala na natin. Ilalagay na natin yung diampo natin. Kailangan kumukulong Hindi kasi mabagal lang siya Sabi kumulo. ko sa'yo, painitin mo yung hindi mo alam pala yung trend. Anong trend? Pag sinabing painitin mo na yung sasakyan o kaya yung kalan, gaganon ka, sasayawan mo yung papainitin mo nga eh. Wala ka to. Ganyan pa. Titong-tito na talaga. Ganyan ba sa... JJ talaga. Ganyan yata yung sa probinsya nila. Ganyan din ba sa Bicol? Updated ka sa Hindi mo nakita yung trending kaya yun sa TikTok. Pag painitin mo na yung sasakyan, sinayawan yung sasakyan. Ang alam ko, pag pinapaypayan, sa probinsya nyo, sinasayawan pala. Kanina pinainit naman yun, di ba? Pre-measure na. TikTok yun, hindi lang sa Bicol yun. Actually, habang niluluto natin to, mga kasambay, comment nyo kung ano ba yung ulam na kaya nyong kainin araw-araw na hindi kayo hindi pala kailangan ulam, kahit anong pagkain lang na kaya nyong kainin araw-araw na hindi kayo magsasawa. Kahit anong pagkain o ulam, yan. Alright, simulan na natin. Nilagay ko na yung liempo natin. Tapos nilagay ko na yung bawang at maglalagay na tayo ng toyo at suka.
Wow. Meron tayong measurement dito. Tantiometer lang kami. Ha? Tantiometer lang kami. Hindi, nakakaya naman para masundan ng mga kasambahay natin. Maganda Ito kasi itong baboy parang around 400 grams o kalating kilo. So mga 50 ml Oo, sige. ng toyo. Eh, hindi Lumayo-layo ka, tumatalsik to. Kinakabahan ako, hindi. Tumatalsik Hindi to eh. lumalabas. Ay, ano? Nakasara yata. Nakasara, Diyos. May takip. Nakasara pa! May takip. Yan. O, ilag na ulit tayo. Kaya pala. Imagine din talagang prenes mo yan, oh. Sumisirit kasi. Ay, sabi ko sa inyo, sumisirit eh. Nagsusurprise yan, ha? Sabi ko sa inyo eh. Joshua, naka-uniform tayo. Papasok pa tayo sa school, ah. Kaya isa pa. Okay na yan. Bakit yung pagluluto natin parang action? Mamaya, mas action pack to. Oh, sige, Oo, bakit? mamaya. Pero mamaya ko na sasabihin, patay. Bakit? Walang kalahati nito. Kalahati lang kasi suka eh. Tansya mo na lang. Ito, tatansyahin mo na lang. Huwag Sa masyadong. kalahati niyan. Ganyan lang talaga siya kanina, 400 lang. Hindi, sige, todo mo na. Painitin mo na. Oh. Painitin. Oy! Nagliyap na! Oy! Ako yung Tama na, okay na. Oy! Ano ba yan? Ang asim. Nagliliyab na eh. Parang sa anong uminit yung ano. Yung pala yung trending mo kasi. Parang ulo ko lang yung uminit eh. Parang itutok-tok mo na sa Uminit ulo lang mo yung yung ulo, lalagyan ng suka. Wait lang ha, nakakalimutan ko yung next ha. Actually, ito. Ako, yung iba, ewan ko, sa inyo ba, pamintang buo yung nilalagay? Pulbos. Anong pulbos? Yung puti, yung nalagay sa mukha. Yung puti. Pamintang pulbos! Paminta pala, paminta. Bakit Pulbos na lang. Iba yung mga lasa sa probinsya nyo talaga. Pamintang, sabi mo, anong paminta? Eh, di pulbos. Oo. Kala ko pulbos eh. Talaga? Pulbos. Iba kasi nilalagay pamintang buo. Sa amin buo. Di ba? Oh, sa amin. Ano tawag dyan? Hindi ko Ano? Crack siguro? Ground. Uy, Pero gusto kasi ko hindi yan, siya Mami. sobrang pino kasi. Hindi rin siya buo. So, Nasa Ayaw gitna ka. ng buo, tsaka ng durog. ay, sobrang dami Medyo na. durog lang. Joke. Ganun. Medyo durog. Ano yan? At saka syempre, laurel. Yan yung gusto kong amoy eh. Eh? Ayoko madami. Oo. Ayoko ng amoy niya. Hindi pa din yung gusto. Ayoko ng sobrang dami kasi yung lasa niyan dumidikit din pag sobrang dami. Marunong ka pa sa nagluluto. Hindi naman madami yung Pag medyo nainit na siya ng kaunti. Ang liit kasi. Okay Gusto ko yung lang amoy. yan. Basta wag lang super Alam mong adobo kasi pag laurel. Ayan. Laurel. Laurel, paminta. May gulang pa ba to? Ano Ito ba na yan. Yan na yan. Okay. Actually, ito lang yung first step lang ito mga kasambay. Una, papakuluan lang yung baboy para, ito na, para lumasa yung, kumapit yung lasa ng toyo, maluto yung suka, yung bawang. Pero kasi pag ikaw nag-aadobo, maalat. Mayroong matamis, di ba? Oo nga, yun yung sabi ko ay kanya-kanya ng preference. Pero, first step pa lang to. Ito lang yung pagpapalambot ng baboy at saka para kumapit yung lasa. Pero hindi pa ito, kasi mamaya pag luto to, masabaw pa rin to. Oo. Ito lang yung unang step. Kaya kung gusto nyong magaya yung ganito mga kasambay, magsimula na kayo ngayon kasi medyo matagal-tagal natin lulutuin to. Kailangan natin papakuluan. Sa kulo pa lang pala yan. Hindi pa Oo. talaga yun yung main mo. Kukulo pa lang. Ay, tutuyuin mo na ganyan? Oo. Ah. Kaya medyo lakasan natin Ang kasi... sarap yun, malasa. Lahat ma-absorb niya. Alright. Marami pa tayong aabangan mga kasambay. Kaya stay tuned lang at magbabalik po kami. Yeah! Maganda yan. Ayun. Tama, di ba? Di pa, wait lang. Ano pa ako eh. Sige, ano ba? 1, 2, 3, and Good morning, Kuya! Nag-a-adjust pa kasi yung katawan mo. Oo, Kagaling hindi mo kasi luto lang eh. nape-pressure ka. May low pressure area kasi. Hindi, meron nga, di ba? Yung bagyong bagyong Hindi na aga. siya, Hindi na siya low pressure. area. Bagyo na talaga Bagyo na. Mm-mm. Yan, noon nape-pressure ako, tapos yan, naging bagyo na siya. Sabi ko na eh. Kaya Oo pala. nga. And speaking of low pressure area, no, eto good news naman po sa ating weather update. Humina na po ang bagyong Ada at naging tropical depression na lamang siya. Base po yan sa 5 a.m. weather update ng Pag-asa kanina.
Mahina na rin po ang hangin nito at malapit sa kasiguran Aurora. Sabi po ng Pag-asa, nabawasan na rin ang makapal na ulap na dala ng bagyo kumpara po kagabi. At ito ang isa pang good news, sabo ko dyan. Walang magiging malakas na ulan sa buong bansa ngayong araw, pero baka meron pa rin daw pong mga isolated na mga pag-ulan, sabi ng Pag-asa. Sa Miyerkules po ay magiging LPA na lang ang bagyong Ada. Ibig sabihin po niyan, hihina na siya ng hihina hanggang sa malusaw na siya. Wala na siya. Kahit malayo na ang bagyo, ay meron pa ring malalakas na hangin mostly sa Luzon area, lalo na po sa Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Ilocos Norte, Abra, Aurora, Polipio Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Northern Samar. Malakas po ang amihan ngayon lalo na po sa area ng Luzon, sabi ng Pag-asa, kaya asahan na daw natin na simula bukas hanggang Biyernes ay mararamdaman natin ang amihan na posibleng umabot sa Visayas region. At within 2 to 3 days po ay walang nakikita ang Pag-asa ng possibility na may mamuong LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Oh, yan, good news na good news yan. Oo, at saka maganda dito, malamig lang yung weather natin on the next few days, lalong-lalo na sa mga taga-norte, no? Kaya sulitin niyo po, kayo po ay mag-jacket at magpalabal. Tama. At ito para sa mga ano naman, balak maglaba o kaya may lakad dyan. Maganda po ang panahon natin ngayong araw. Aasahan ang temperatura mula 24 hanggang 30 degrees Celsius. Kaya hindi masyadong mainit at hindi rin sobrang lamig. Perfect. Good news pa dahil 0% chance of rain. Kaya perfect para sa may mga lakad dyan, trabaho o kahit simpleng paglabas lang para mag-unwind kayo dyan. So stay hydrated at sulitin ang magandang panahon ngayong araw. Pwede pala yun, 0%. 0%. Sanay tayo ng mga 10%. Pwede ka mag-motor buong araw. Tama. Walang ulan. Kaya lang, panggas lang. Buong araw eh. Buong araw eh. Pero maayong buntag sa ating mga kababayan sa Cebu. Inaasahan naman po ang temperatura na nasa 25 hanggang 31 degrees Celsius. Medyo mainit. Kaya stay hydrated po, lalo na kung may mga lakad sa labas. That's right! Mayroon lang po kayong 10% chance of rain. Kaya maliit lang ang posibilidad ng ulan, but better pa rin po na handa tayo just in case. Naghanda ng lumpia. Charis. Yeah. Overall, okay naman po yung panahon para po sa trabaho, sa mga errands natin, syempre dun sa mga outdoor plans natin. So yan, 10%. Pero medyo mainit-init naman ang panahong aasahan sa Metro Davao. Ang temperature ay aabot mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Meron naman kayong 40% chance of rain. Kaya, posible ang panandaliang pag-ulan. Kaya kung lalabas po kayo, mas okay na magdala pa rin ng payong o rain gear para maging handa. And stay hydrated. At pwede namang i-adjust ang mga plano ayon sa panahon. Alam niyo ba, medyo napapansin ko, laging baliktad yung yung weather natin sa Davao. Kapag dito sa Metro Manila, uulan, sa Davao sobrang init. Tapos kapag sobrang init naman sa atin, sa kanila naman naulan. Napansin niya the last few gawan ng days. studies yan. Oo, bakit kaya? Research. Oo. Parang dapat i-research ng Pag-asa. Wow. Binigyan sila ng problema. Nagmo-monitor kami ng low pressure area dito. Naglalakad na problema eh. Tsaka nadadalas na yung mga ulan din ngayong umpisa pa lang ng taon. Kaya para mabigyan ng gabay ang ating mga kababayan at makapag-ingat sa mga sakit tuwing tag-ulan, panoorin po natin to. Ang dengue ay isang viral infection na naipapasa sa mga tao mula sa kagat ng lamok na infected ng dengue virus. Ang carrier ng dengue virus ay ang Aedes aegypti na lamok na may mga puting marka sa legs at katawan. Tinatayang umaabot sa 390 million ang nai-infect ng dengue virus kada taon. Ngunit nasa mahigit 80% ng mga ito ay mild o asymptomatic cases lamang. Nasa kalahati ng populasyon ng buong mundo ang nasa risk ng pagkakasakit ng dengue na nasa mga dako at rehiyon ng Amerika, Africa, Eastern Mediterranean, Southeast Asia at Western Pacific. Ang pagtaas ng kaso ng dengue ay kadalasang nangyayari tuwing at pagkatapos ng panahon ng tag-ulan.
Hindi na ihahawa ng taong may dengue ang virus sa ibang tao. Ngunit kung buntis ang magkasakit nito, maaaring maipasa ang dengue sa bata sa kanyang sinapupunan at magdulot ng premature birth, mababang timbang pagkapanganak o kamatayan nito. Ano-ano ang mga sintomas ng dengue? Maaaring ma-assess kung ang isang tao ay may dengue kung ito ay may mataas na lagnat na nasa 40 degrees Celsius, kasama ng 2 sa mga sumusunod na sintomas: matinding sakit ng ulo, pananakit ng likod ng mata, sakit ng kalamnan at kasukasuan, nausea, pagsusuka, namamagang lymph glands, at pagkakaroon ng rash. Ang mga sintomas na ito ay maaaring tumagal ng 2 hanggang 7 araw. Importante na sa loob ng 1 hanggang 5 araw ng mga sintomas ay makapagpatingin sa doktor kung ang pasyente ay may dengue infection. Mayroon ding nakakaranas ng severe dengue fever kung saan kasama ng lagnat ang iba pang sintomas gaya ng matinding sakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, mabilis na paghinga, pagdurugo ng gilagid o ilong, fatigue, pagkabalisa, paglaki ng atay, at kung may dugo sa suka o sa dumi. Nangangailangan ito ng atensyong medikal sapagkat ito ay malala at nakamamatay. Ano ang gagawin kung magkasakit ng dengue? Walang partikular na gamot para sa sakit na ito, kundi pinapayuhan ng mga may sakit na magpahinga. Uminom ng maraming liquids at paracetamol at humingi ng payong medikal sa kinauukulan. Ang severe dengue ay kinakailangang maipatingin sa medical personnel gaya ng mga doktor at nurses upang masuri ang komplikasyon sa katawan. Upang maiwasan ang pagkakasakit ng dengue, ingatan ang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng proteksyon laban sa kagat ng mga lamok gaya ng window screen at repellents. At alisin ang mga bagay na maaaring pamugaran ng mga lamok. Yun ang kinakatakutan kong sakit na magkaroon. Dengue? Di pa ako nagkaka-dengue kasi. Tapos, syempre, mo yun, ayokong makagat, ayoko rin masalina ng dugo, ayoko ma-ospital. Never pa ako na ospital talaga na confine. Wala pa akong ganun. Maliban ng pagkapanganak sa akin. Kaya ayoko. Kasi parang sa dengue talaga mako-confine ka. Ilang araw ka rin. Kasi naalala ko yung kapatid ko naman na dengue rin. Pero ano pa siya, bata pa siya, parang mga nasa kinder pa lang siya nun. Kasi yung ano siya dati, nasa public school lang din. Tapos hindi ganun ka na-sanitized yung school nila. May mga ganun pala, may mga pinagbumugaran ng mga lamok-lamok. Yun, na dengue. Kaya magandang reminder din sa atin, since may mga paulan-ulan, yung mga pwedeng pagmugaran ng mga lamok, yung may mga bottles or cans, yung mga lumang tires, yung mga ganun, di ba, na pwedeng tira ng mga lamok. Magandang magandang maalis na natin yan para hindi na tayo ma-dengue sa ating mga bahay pa mismo, di ba? Tsaka ang dengue, wala kasing gamot ang dengue. Kailangan lang talaga hinahydrate sila, kaya hindi talaga maiwasan, kailangan naka-IV. Tapos yung mga gamot, papalakasin lang yung resistensya mo. Wala talagang gamot na nakakatanggal nung ng dengue. Walang immunity. Yung pag nagkaroon ka, hindi ka na magkakaroon ulit. Kakaroon ka ulit, posible pa. Kaka-stress yan, kaya ingat tayo mga kasambahay. Ingat tayo, tapos kain din tayo. Nagutom na ako Joshua, ang tagal naman ng adobo mo. Luto na ba yan, broski? Ayan, nagutom na ako. Sobrang Tuyo na lambot ba na yan adobo kasi mo? kanina ka pa namin pine-pressure, Hindi, kanina, di ba pinapakulo natin yung kaninang gempo? Habang kumukulo kasi di natin napakita, tanggalin nyo lang po itong mga dumi-dumi. Yan. Hindi na po kinakain yan. Kapag kumukulo, aangat naman yan sa ibabaw. Pero after natin pakuluan, pag malambot na yung baboy, ito na, meron na tayo ditong product na ginawa ko kanina. Pag malambot na, tas kumapit na yung lasa, kita nyo, na siya, yung kulay niya nag-iba na rin. Dito na tayo mapapasabak sa laban. Piprituhin na natin to. Isa-isa. Tsaka, medyo mataba lang tong baboy, kaya asahan na natin na, action pack to. Naku po, grabe naman, Parang taba na may konting baboy. Wala pa nga Alright. Ready na ba ako?
Bang! Hindi mo masyado. Hoy! Takpan na lang natin mga kasambay kasi medyo matilansik ang mantika. Kasya pa isa. Wow, nakikisama yung mantika. Ayos. Hindi masyado matilansik Parang ang bait Actually, piprituin lang natin yan. Ilang piraso to? Siguro mga 6 na piraso pala to. After itong prituhin, itong ano tawag dito? Yung sabaw, after nyo prituhin yung laman, yung sabaw, pwede nyo pong pakuluan hanggang mag-reduce siya. Kumbaga mas mag-evaporate yung tubig hanggang mantika na lang yung matira. Kasi ito, para papakain natin yung mga nagre-reklamo sa studio, prituin na natin. Pero ito, malasa na kasi kumapit na yung lasa niya during pagpapakulo. Ano to? Parang 1 oras mahigit natin pinakulo. Aray! Woo! Luto lang to, ba't may kasamang sakitan? Nalalakit kay. Teka lang, ano? Woo! Ang saya! Di ba? Ba't pa kayo magpapaputok? Pwede naman kayo magprito. Actually, pagkatapos nito, huwag nyo naman masyadong sunugin. Ako nga, mas gusto ko minsan yung mga bawang dito sa may pinagkuluan. Kahit nasasama siya doon sa may prito, okay lang. Gusto ko yung lasa nung parang tostadong bawang. Pwede rin yun, optional. Pero kung ayaw nyo yung lasa ng tostadong bawang, tanggalin nyo yung bawang kasi baka pumait. Ay, lumayo kayo dito, baka ma-injure kayo. Oo, natatakot nga ako kanina eh. Sabi pumunta daw ako dito, kumustahin kita? Chicharon to Tago ako sa likod mo. Nasabog to eh. Dito ka. Ayoko, dito na lang ako. Nakikita ko naman from afar. Actually, Pero eto, may tatanong ako sa'yo, Joshua. Sino ba nagturo sa'yo ng ganyang luto? yung mga sa probinsya namin. Hindi. Ganto si Papa. Ng Papa mo? Si Papa ganto mag-adobo. Ang bango. Ay! Woo! 'Di ba? Exciting. Hindi ka mabobore pag nag-adobo ka. Action pack. Ito pwede na to. Tapos, ano mangyayari dito sa sabaw na hindi... Hindi, yun nga. Yung sabi ko kayo na, kung gusto ng mga kasambahay natin, pwede nilang... Pwede nga na. Ito naman. Pwede nila yung sabaw, pwede pa nilang pakuluan para mas ma-reduce. Mag-reduce pa. Oo. Kaso kasi matagal masyado yan kapag papatuyuan natin. Wow. Okay, nakadalawa na. Pero konti na lang. Pakayang bangawa na kung naamoy nyo ngayon, parang gusto ko nang kumain. Wow. Parang ang sarap ng mainit na kanin. Sarap. That's right! Kaso siguro kapag gusto nyong gayahin ito mga kasambahay, wag na kayo pumili na masyadong mataba o kaya may balat. Yung laman na lang. Pero ito, Kung ayaw niya nang pumuputok. manipis yung natin, yung baboy natin. Oo. Kapag medyo makapal, kailangan ba mas matagal pakuluan, pariprituhin? Applicable din ba yan sa mga parts ng baboy na hindi ganyan yung cut? Pwede naman. Kasi iba gusto nga kasim yung ginagamit, yung malaman, hindi masyadong mataba. Yung pagpapakulo naman to pang pa-tenderize lang yan. Para lang lumambot siya. Tapos piprituhin na lang din. Oo. Tsaka kumapit lang yung lasa niya. Kaya ko siya kinukulo dito. Amazing. Kailan mo pa yan niluluto? Isang araw pa yun. Hindi, nung bata ka ba, nagluluto ka ng ganyan? Hindi. Mga a year or two ago lang. Tapos na perfect mo na siya. Hindi ko alam kung perfect. Pag natikman nyo na, tsaka nyo sabihin sa akin. I-rate nyo from 1 to 10. Sige.
Yung rate ng pang-friend. Hindi, yung honest talaga, honest. Para alam natin kung paano natin i-adjust. Dito. Oh, dahil dyan mga kasambahay, maging honest din kayo. Ano ba ang food o ulam na kaya nyong kainin araw-araw na hindi kayo magsasawa? I-comment nyo na po dito sa ating comment section at babasahin po natin niya. Eto na. Okay, magtatago na ako ulit. Babalik ta rin na naman po. Dapat talaga magpakabait ako eh. Hey, Kasi parang feeling ko pag ako nagpakabait, dito pa lang takot na ako, di ba? Ako, piniprito ko lang para siya. Ewan ko, gusto ko yung lasa nung crust ng merong prito. Kasi yung iba, inuunang Iprito. ang tawag doon, sinosotay muna kasama nung bawang. Ako mas gusto ko, ewan ko, bakit ganito yung lasa na gusto ko. Mas kumakapit kasi yung lasa niya kapag kinulo mo muna siya bago Alam siya. mo, favorite na din namin siya. Mamaya, malalaman natin. Tingnan natin kung pwede ko lang ipatikim to sa mga kasambahay natin. Para Mamaya subuan mo sila dito sa camera. Tanong natin si Tini kung okay ba, pasado ba to? Nakita mo ba? Pasado na ba sa yung gantong adobo sa probinsya nyo? Oo! Kasi niluto ng lalaki. Wow, may bahan talaga. Lalaki kasi nagluluto sa inyo. Oo, sa amin talaga. Yung lola ko naman kasi, nakapangasawa siya ng Bisaya. So, siya nagluluto. Pero kung bawa pares kayong Bicolano, talagang ang lalaki ang nagluluto dun sa area dun sa lugar namin. Ewan ko sa mga probinsya nyo, mga kasambahay, kung ganun din ba? Lalo na kapag mga delicacies, mas makakakita ka ng lalaki na nagluluto. Kasi mabigat yung trabaho. Nakakata. Parang action na kayo dyan, ha? Ito, bakit naging action? Matakot na sila eh. Bakit pa-shield? Grabe, ang gagaling ng mga professional chef. Hindi sila takot. Tayo, parang kala mo may fireworks dito eh, no? Babalikan na lang namin kayo dyan. Sige, mamaya na, papasabak kami dito. Sige, mamaya na. Parang may bakbang. Pero at this point, kasambahay tayo. Chicharon to eh. Kwento ng isang lalaki mula sa Manila. Siya kasi ay nagbalik ng nawalang bag ng isang miyembro ng Philippine Air Force. Panoorin natin. At this point po, dito naman po tayo sa isa pang pampagood vibes na kwento ng isang lalaki mula po sa Tarlac. Siya kasi ay nagbalik ng nawalang bag ng isang miyembro ng Philippine Air Force. Panoorin po natin. Nagbahagi ng appreciation post sa social media ang 790th Air Base Group para sa isang Good Samaritan na nagmalasakit sa nawalang gamit ng isang Philippine Air Force personnel. Ayon sa post, nawala ang bag ni Airman Jarvin Daryl Yazon na naglalaman ng mahahalagang bagay. Nagkataon na nakita at napulot ito ng isang lalaki na nakilala sa pangalang Jose Manalang, residente ng Barangay Maruglos sa bayan ng Capas, sa lalawigan ng Tarlac. Bunga ng taglay na mabuting kalooban, ay gumawa ito ng paraan upang makipagkita at personal na iabot sa may-ari ang nawalang bag. Saludo naman ang Good Morning Kuya sa pagiging tapat at isang responsableng mamamayan ni Mang Jose Manalang. At ang kanyang ginawa ay talagang masasabi nating something good. Galing. Napakahusay. Oo, nagbalik ng bag, no, na ang may-ari pala taga Philippine Air Force. Saludo tayo dyan. Kasi syempre, lagi ko nga kinakwento yun kapag nawalan ako ng gamit, wala nang bumabalik sa akin. Kaya ang gandang balita na makapagbalik tayo para maka-inspire din tayo ng mga tao na isa uli yung hindi sa atin, di ba? Yes. Effort lang talaga. Mm. Oo. Tsaka minsan hindi naman kailangan yung malalaking bagay lang yung ibabalik.
Minsan kahit maliit na bagay lang, minsan yung wallet, kahit walang pera dun sa loob, pero yung mga ID kasi importante yun dun sa may-ari, di ba? O kaya kahit bag, kahit walang laman yun, basta honest ka, tapat ka sa sarili mo, di ba? Ibabalik at ibabalik mo siya. Sabi nga, di ba, laging sinasabi sa Biblia, kapag tapat ka sa kaunti, tapat ka din sa marami. Oh, sa small things pa lang, dapat doon ka na Tama. mag-start. Kasi kung sa small things nga, kumbaga hindi ka ganun ka-honest, paano pa pag mga big things, big responsibilities, di ba? Kaya ano rin, kaya dito ko rin naisip na kung gaano ka-importante rin yung mga values na ini-instill sa atin habang bata pa tayo, di ba? Kasi yun yung sinasabi, di ba, sa Bible din na sinabi na turuan mo yung bata sa daan na dapat niyang lakaran para pag tumanda siya, hindi niya hiwalayan. Kaya magandang bata pa lang din, no? Kaya doon ko na-imagine yung importance din ng guidance ng parents. Yes. Diba? Kaya ayun, ang gandang balita. It's something really good, diba? Oo. Huwag natin i-expect yan na parang kapag hindi natin naituro before, bawa yung foundation ng mga kids kasi pag hindi natin naituro sa kanila yun, tapos pag medyo malaki na doon mo gustong baguhin, makunat na yun mga kasambahay, papalag na yun. Kaya dapat habang bata pa, nagagawan pa natin ng paraan, remedyohan na natin. Oo. Tsaka sasabihin pa niyan sa'yo, bakit dati nung bata ako pwede? No. Di ba? Kaya dapat pa talaga, bata pa lang, tinitrain na natin. Ako baka nakikita sa'yo, sasabihin mo bawal yan, pero ikaw ginagawa mo, mali. That's right! Come on! O, yan, tingnan natin kung naputokan na ba si Joshua ng adobo dito. Joshua, Josh, kamusta ka na dyan? Iniwan na kita kasi natatakot ako eh. Baka maging chicharon na yun. Namumula ka na dyan, ha? Kulang na ng isa. Wala, bakit? Joke lang. Ginapit mo na? Hindi, ito na. Asan natin ba? Ayan, oh. Wow! Pwede bang tikman na namin yan dito? Pwede, Josh, pwede. pagupit, Josh! Ako kasi gusto ko, yung iba kasi di ba parang may adobo cut yung ginagawa. Oo. Ako gusto ko ganito, isang strip ng ganito. Kasi kaya mo ubusin eh. Ha? Hindi, para mas madali siya iprito, mas even ko siya mapiprito. Mas lahat siya merong, ayan, merong... Tsaka mo siya gugupitin or hindi mo na siya gugupitin? Kahit hindi na, malambot to. Joshua, pwede bang gupitin mo na? Kasi gusto na namin tumikim. Hindi na kailangan gupitin to kasi sobrang lambot nito. Sige, hindi mo na siya hiwain na mumuyain. Hindi kami naniniwala. Hindi pa namin natitikman. Ilagid lang pwede. Patikim muna kami. Okay na. Let's go here. Malambot siya kasi mahigit isang oras ko pinakuluan to. Wow! Mukhang malasa yan, Pero matagal lang gawin. Patikim kami, Josh. Siguro kapag gagawin yan sa bahay, kailangan matagal mag-prepare talaga yung mga nanay. O, 'di ba? Para pagdating ng tanghalian, ready na siya. Lalo na kung matagal pala magpakulo at malalaki yung cut, 'di ba? So, kailangan Ang bango! Uy, paano naman Nakaamoy ko yung ano. Hindi, amuyin mo lang. Bawal mong tikman, lang. Amoy-amoy lang daw. Titikman ba? Parang kailangan ito may kanin kasi kung wala akong tsara. Sige, yan. Very good yan. Naku, habang hinihintay natin mga kasangbahay yung natikman namin, ang masarap na luto ni Joshua, ito shout out muna po sa lahat ng nakatune in ngayon sa ating YouTube and Facebook account dahil kanina tinanong natin sila kung ano ang food o ulam na kaya nilang kainin araw-araw na di kayo magsasawa. Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Galing po kay Weng Chavez, paksiw na isda na merong ampalaya at sweet and sour na isda. Ay, wow! Fish lover. Ito naman ang sabi ni Lorena Cabrera, ginataang langka at daing na bangus. Ayoko din daing na bangus. Sarap! Ito naman ang sagot ni Marvin Bayo. Gatang langka at gatang talbos ng kamoting kahoy kahit sahog lang ay sardina. Ay, wow! Oh, Joshua. Ako, ang sabi naman ni Princess Ann Reyes Catudio, pork, spare ribs and liempo sinigang with silimansi, patis na sausawan at saka extra rice. King ko bilobai. Uy, ang sarap naman. Ang sarap nun, Oy, mas masarap talaga yung spare ribs at liempo. Ito galing naman kay Raquel Alejandro, beef and ox stripe kare-kare with lots of vegetables. Totoo yan. Beef Parang kare-kare. kailangan mayaman ka kapag ito yung ulam mo araw-araw. Ang sarap, beef kare-kare. Ito naman sabi ni Michael Belleza, isda, lalo na pritong isda. Yan ang ulam na sa tingin ko, hindi ko pagsasawaan at ang isda lang ang magsasawa sa akin.
Gusto ko yung sagot mo, Michael. Sawa na ako sa'yo, Michael. Sabi ko, Sabi ng isda, ikaw na naman. tayo na naman. Isda ang nagsabi. Oh, shoutout din sa ating mga viewers na masugin mag-comment sa ating Facebook Live. Sila Feliciano Salandanan, Anastasio Romualdo, Elena Hernandez, Mary Ann Cañete, Janaivan Alama at kay Iza Rain. Good morning po sa inyo. Uy, gusto ko lang talagang sabihin na ang bango talaga ng luto ni Joshua. Mamaya si Joshua yung amoyin namin. Oo. Ano kaya ang amoy ni Joshua pagkatapos Amoy adobo. magluto? Puro nga talsik ako Baka pwede ka mantika. nang sundan, no? Tapos, Amoy adobo na rin ako. Gusto ko yung amoy. Tsaka tinan mo, hindi nahirapan si Lynn hatiin siya. Kasi sobrang Tanggalin ko lambot. lang yung taba. Patikim. Lagyan mo naman ng on. Hindi, idadaling ko dyan. Tikman na Habang yan. tinitikman natin, broski, may babatiin ka pa ba? Oh, binabati ko lang lahat ng mga kasambay na sumunod sa recipe ko. Sana hindi kayo na-injure. Say ah, say ah. Batiin mo rin si Ira. Dog! Parang yung cameraman yung umaangat. Oh, ano na, mag-greetings na. Go, go, go. Okay na. Ayun na ba yun? Si Tini. Okay. O, ako naman po yung babate. Patikim nga. Tini, nakalagay sa prompter, Tini lang. Pero Tini. baka gusto nyo dyan ng high quality skincare that won't break the bank. O, nabako, visit nyo na po ang Beauty Works Plus Aesthetics Lounge and Training Center. Located po yan sa Rizal Avenue sa Taytay, Rizal, tsaka sa Orange Building sa Caloocan. Nako po, nag-offer sila ng wide range of beauty treatments at nagpa-provide sila ng certification through fast-track training programs and test the NC2 option sa mga gustong mag-training. Thank you po, Miss Glenda Vasquez, for taking such great care of my skin. Yun, no, biglang bumite. Ang sarap. Pero ang sarap, no? Seryoso. Sarap, sarap. Yung ano na, lambot din na, tapos malasa. Galing mo doon, broski. Ito naman, we would like to thank Lindazon Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply manifold system, and pipeline installation. Kung gusto nyo po silang kontakin nyo lang po sila sa 8824-0867 and 8824-9360. At binabati ko lang din po ng good morning, happy viewing po kina Kath, Clarita, Virgie, and kay Army. Good morning po sa inyo. Yes. Ako, ang sarap ng luto mo, Joshua. Nakukulangan lang ako sa kanin. Oo, kanin eh. Sarap Parang ang ulam. sarap talaga na may kanin. Pero good morning po, batiin ko lang po. Galing kay Kuya Gilas, binabati niya kayo. Good morning kay Kath, Clarita, Virgie, at Army. Ito ba yung binati mo? Sinendan pa na tayo Grabe natin, naman. Kuya Gilas. Good morning sa inyo. At syempre sa aking mom, say good morning. Hello, Ma'am Z. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa ating simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Samahan niyo po kami ulit bukas na simula ng araw ng may pag-ibig at good vibes dito sa Good Morning!